pa kayo, anak? Nasas... Ano nangyari kay Ivy? Anong ginawa niya sa anak ko, kapatid? Anak ko! Sorry po, tita, kasi hindi po namin napigilan eh. Pinipigilan po namin siya, huwag na po uminom. Pinipigilan niya po. Bakit niyo kasi niyayayaya yung anak ko? Sige na, umalis na kaya ka. Ako na bahala. Kami na dito ng ating yan. Bahala tita. Sige na. Pasensya na po ulit tita. Okay lang. Sige na, umalis na kayo. Hintay. Ma, bakit? Andito na yung kapatid mo dumating na agad sa ID. Anong nangyari kay ID? Lasing inuwi dito nila. Nasaan na sila? Sila Jessica, sa labas. Jessica? Oh my God, si Kuya ito. Si Ate Itay. Anong gagawin natin? Paliwanag ka. Ba't ako magpapaliwanag? Diba ikaw nagkaya ka ID? Ay, naku. Uy, bakit po? Bakit niya niyayin naman yung kapatid ko na uminom? Diba sabi ko sa inyo, kung gusto niyo uminom, kayo daw, wag niyo na idadami yung kapatid ko. Hindi siya sanay uminom ng alak. Pasensya na po, Kuya, pero pinigilan po namin siya kahit na sa susunod, kung magyaya kayo uminom, kayo na lang, wag niyo idadamay yung kapatid ko. Ha? Kasi ito yung nangyayari. Hindi mo nakakaawa yung kapatid ko. Pero, sa istura niya, parang umiyak siya. Ano? Bakit umiyak yung kapatid ko? Ba't umiiyak ang kapatid ko? Ay, hindi ko po alam, tita. Pero may kinuwento po siya sa akin. Ikaw, hindi daw pantay-pantay yung pagmamahal ni tita sa inyong magkakapatid. Lagi na nandun po kayo ang pinapansin niya dahil kayo po ang favorite na anak. Nagtatampo po siya doon paulit-ulit yung po yung sinasabi sa akin. Kaya po siya sumamang makipag-inuman sa amin. Kaya pala pumayag siyang makipag-inuman sa inyo. Kasi may ganun na yung nararamdaman niya sa amin. Kasi may hinanakit siya sa mga magulang namin. Pero ito sa susunod ni Jessica ha. Pag nagyaya, mismo si Jessica na nagyaya makipag-inom sa inyo, tanggihan ninyo. Huwag kayong ibang dahilan. Para hindi na maulit itong ganito dahil ayoko yung nahihirapan ng ganito yung kapatid ko. Ayoko talaga nahihirapan ng ganito kahirap ng kapatid kasi mahal na mahal ko yung kapatid ko eh. Kahit kailan ni Katiting, hindi ko pinapahirapan ang kapatid ko na ganyang paghihirap. Ha? Okay po. Hindi makakauwi na kayo. Maraming salamat. O anak, ano nangyari? Pwede mo na rin mag-usap dalawa. Carmela po. Ikaw na namang patuloy sa paghihilamos sa kapatid ko ha. Usap lang kami ni mama sa labas. Sige po. Usap na tayo ma. Bakit? Alam mo ba ma kung bakit nakipag-inuman si Ivy kaya ni Jessica? Bakit? Anong problema? Anong problema ba? Malaki ang problema natin. May hinanakit na pala sa inyo si Ivy kasi hindi daw pantay-pantay yung pagmamahal mo sa kanila. May favoritism ka daw. Hindi yan totoo. Pantay-pantay yung pagmamahal ko sa inyo. Baka yung kanina. Yung tuyo lang yung ulam. Yung tuyo lang yung ulam na hinain ko sa kanya. Kaya hindi na siya kumain. Pumasok sa school na hindi siya kumakain. Ha? Ginawa ni Ivy sa'yo, ma?
Oo, ginawa sa akin yun ng kapatid mo, pero hindi naman ako nagagalit sa kanya, naiintindihan ko yung nararamdaman niya. Pero yung nakipag-inuman, nakipaglasing siya, tapos kinawawa niya yung sarili niya. Mas kinakawawa lang ni Ivy yung sarili niya eh. Hindi niya na lang tayo i-confront o kausapin. Para kausapin din natin siya na lahat kayong mga anak ko, pantay-pantay yung pagmamahal ko sa inyo. Hindi ako nagbibigay ng favoritism kahit sino sa inyong mga anak. Lahat, simula sa kuya mo, ate mo, sa'yo, kay Ivy, kay Totoy, lahat ng pagmamahal ko sa inyo, pantay-pantay. Hindi wala akong mas favorite, pinakaayaw ko. Lahat kayo favorite ko kasi mga anak ko kayo. Mahal na mahal ko kayong mga anak ko. Kayo ang source of joy ko sa lahat-lahat. Tapos, ganito. Ganito ang gagawin niyo sa akin. Ganyan ang gagawin sa akin ni Ivy. Hindi ako nagagalit kay Ivy. Pero isipin man lang ng kapatid mo na lahat kayo pantay-pantay. Hindi, wala ako mas favorite. Lahat kayo minahal ko ng pantay. Walang pinakalabis, walang kulang, pantay-pantay. Pagmamahal ko sa inyo lahat. Grabe naman pala yung nararamdaman ni Ivy, ma. Grabe naman yung pagmamahal pag hinanakit ko sa'yo. Pero saan ang gagaling lahat-lahat ng mga nararamdaman niya? Baka may nagpo-force sa kanya na maging sa akin. Masama ang loob. Hindi ko alam eh. Isa lang masamang tao na kumakausap dyan sa kapatid mo. Sino?